simula 1 hanggang chapter 6 verse 1. Yan, na-read na tayo. Wait lang. Hanggang 20 pala ito. Open tayo. Papakilala ka ba niya? Pakilala. Hindi na. Ano, prayer mo na? Kahit ako na magpakilala sa'yo. Okay. Ayan, meron na lang. Wala pa. Ayun, hindi. Inos na. Kasi ko. Pwede na, no? Pwede na. Magandang umaga po sa lahat. Tatlo na po kami ngayon. Kasama namin si Brother Bert. Ano po, bagong recruit. As usual, yung original partner ko po, si Brother Gabi. Bayaan niyo pong magsimula muna po tayo sa isang panalangin. Ama namin Diyos, salamat po Yes. sa isang napakagandang araw na yung ginawa. Isang bagong araw, Panginoon. Yes, Lord. Dalangin tiling po namin, maging karapat dapat po kami lumapit sa iyong presensya. Patawarin, linisin niyo po ang kapangyarihan po ng banal na Espiritu ang patuloy na sumama sa amin, mapa sa amin, ang kumilo sa amin, maging sa inyo po at sa mga papasok pa. Katagpuin po niya kayo, matanggap po ninyo, pare-parehas po nating matanggap ang mensahe niya sa araw nito sa umaga. Salamat po, Panginoon, salamat. Ikaw ang may taas, ikaw ang malalati, ikaw ang may hayag. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Sige, Gab. Bati muna tayo yung mga early birds. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ang nandito po sa aking ayan, kay Isa Kaliha. Kaledya. Kaledya. Asawa ni Kuya Albert. Ayan, magandang umaga po. At lalo na kay Digna Pinili po. Amen. Tapos, Estela Labore. Labore. At kay Tita Yolanda, at kay Tita Wing Molera, at kay Emerald Tamayo, at kay Tita Ros. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po. Ayan, pero pagpala ulit sa inyong lahat at tayo ay magbabasa ng salita ng Panginoon sa, ayan, nakakalayo na po tayo, malapit na nating matapos itong Old Testament. Ayan. Ngayon po, babasahin po ni Kuya ay yung chapter 6, ako naman po yung 7. Ayan, Amen. dito. Okay, sige po. Kung kayo po ay handa na, tayo po ay mag-umpisa na magbasa. Ang sabi po rito sa chapter 6, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan, tungkol sa pananampalataya sa Diyos, tungkol sa mga iba't ibang seremonyas ng paglilinis ng pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay, at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at iyan ang gagawin natin kung luluubin ng Diyos. Sa verse 4 po, sapagkat paano pang
panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila, nakalaya, nakalasap ng mabigat na kaloob at maging kabilang sa mga tumanggap ng Espiritu Santo. Nakalasap na sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Kapag sila ay tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat ng ito, hindi na sila maaaring panumbalikin upang magsisi, sapagkat muli nilang pinapako sa krus at nilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulay, sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng mga magsasaka. Verse 8, subalit kung mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at nanganganib pang sumpain ng Diyos, puksain sa apoy. Verse 9, mga minamahal, kahit gaano ang sinasabi namin, natitiyak namin na nasa mas mabuti kayong kalagayan patungkol sa inyong kaligtasan. Makatarungan ng Diyos tulad niya, malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong pinakita sa hanggang ngayon ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod ninyo sa mga hinirang ng Diyos. Ang nais namin ay patuloy na magsikap hanggang wakas ang bawat isa sa inyo upang makamtan ninyo ang inyong inaasahan. Kaya't huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. Sa 13, tiyak ang pangako ng Diyos. Nang mangako kay Abraham, ang Diyos siya ay nanumpa sa kanyang sariling pangalan. Yamang wala nang higit pa sa kanya na maaari niyang panumpaan. Sinabi niya, pinangangako ko na lubos kitang pagpapalain, pararamihin ko ang iyong lahi. Matiyagang naghintay si Abraham at natanggap niya ang ipinangako sa kanya. Nanumpa ang mga tao sa pamamagitan ng isang nakahihigit sa kanila, at sa pamamagitan ng panunumpa ay pinapagtibay ang usapin. Gayon naman, pinagtitibay ng Diyos ang kaniyang pangako sa pamamagitan ng panunumpa upang ipakita sa kaniyang mga pinangakuan na hindi mababago ang kaniyang layunin. Hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kaniyang pangako at sumpa. Kaya't kayong nakatagpo ng kaniyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. Sa 20, si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari.
magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Pagpalain po ang pagbasa ng kanyang salita. Chapter 7, chapter 1. Ito si Melchizedek ay hari Salem ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos. Nang pabalik na si Abraham mula sa pagpuksa sa mga hari, sinalubong siya ni Melchizedek at sinabi sa kanya, "Pagpalain ka ng Panginoon." Ibinigay sa kanya ni Abraham ang ikapo at ng lahat ng nasamsam niya sa labanan. Ang unang kahulugan ng pagpangalan ni Melchizedek ay hari ng katarungan at siya'y hari ng Salem, na sa ibang salita'y hari ng kapayapaan. 3. Walang nababanggit tungkol sa kanyang ama at inausak ang angkang pinagmula niya. Hindi na rin natala ang kanyang kapanganakan o kamatayan tulad ng anak ng Diyos. Siya'y saserdote magpakailanman. Tingnan ninyo kung gaano siya kadakila. Ipinagkaloob sa kanya ni Abraham ang ikapo na nasamsam niya sa labanan. At si Abraham ay isang patriarka. Ang mga hinirang ng saserdote sa mga inapo Levi ay inatasan ng kautusan na kumuha ng ikapo mula sa mga Israelita sa makatuwid, bagay sa kanilang mga kapatid, bagamat mula rin sila kay Abraham. 6. Si Melchizedek ay di kabilang sa lipi ni Levi, ngunit tumanggap siya ng ikapo mula kay Abraham at iginawad pa niya ang pagpapala sa taong ito na pinangakuan ng Diyos. 7. Hindi mapag-alinlangan na ang nagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Chapter 8. Ang mga Levita na kumukuha ng ikapo ay may kamatayan, ngunit pinatutunayan ng kasulatan ng buhay ni Melchizedek. Kaya't masasabi rin na maging si Levi na kumukuha ng ikapo ay magbigay ng ikapo sa pamamagitan ni Abraham, sapagkat masasabing si Levi ay nasa katawan pa ng kanyang ninunong si Abraham nang ito'y salubungin ni Melchizedek. 11. Ang kautusan ay ibinigay ng Diyos sa mga Israelita upang sila'y maging ganap, kung ang pagiging ganap ay nakamtan sa pamamagitan ng mga saserdoteng mula sa angkan ni Levi. Hindi na sana kinailangan pa ang ibang saserdote ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek at di ayon sa pagkakaserdote ni Aaron. Kapag binago ang pagkasaserdote, kailangan ding baguhin ang kautusan. 13. At ang ating Panginoon na siyang tinukoy nito ay kabilang sa ibang angkan. Wala isa mang naglingkod bilang saserdote mula sa angkang iyon. 14. Alam ng lahat ng siya'y mula sa angkan ni Juda at hindi binanggit ni Moises ang angkang ito nang sabihin niya ang tungkol sa mga saserdote. 15. Ito'y lalo pang naging maliwanag nang magkaroon ng ibang saserdoteng katulad ni Melchizedek. Naging saserdote siya dahil sa kapangyarihan ng buhay ng kailanmay di matatapos at hindi dahil sa lahi ayon sa tungtunin ng kautusan. Sapagkat ito ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ikaw ay saserdote magpakailanman, ayon sa pagkakaserdote ni Melchizedek. Kung gayon, inalis ang unang tuntunin dahil sa ito'y mahina at walang bisa, sapagkat walang napagiging ganap ang kakautusan, ngunit higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin sa pamamagitan nito'y
nakalalapit na tayo sa Diyos. Ang Diyos ay hindi sumumpa ng gawing saserdote ang iba, ngunit sumumpa siya ng gawin niyang saserdote si Jesus, ayon sa sinasabi ng kasulatan. Ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya magbabago ng isip. Ikaw ay saserdote magpakailanman. 22. Dahil kay Jesus, tayo nakatitiyak ng isang lalong mabuting tipan. Dati maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalindahan sa kanyang pagkakaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang mailigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y mabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdote, magtutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga kasalanan at mataas pa kaysa sa kalangitan. 27. Hindi siya ikatulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan naghandog si Jesus at siya'y makailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. 20. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang ng may panunumpa ay ang anak banal magpakailanman at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating sa kautusan. Amen. Okay. Purihin po at salamat sa pagkakabasa ng banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon Diyos. Gabi, bati muna tayo. Inulan na tayo ng pagpasok ng ating mga kapatiran. Una po, isang magandang umaga po kay Sister Goldie Dayen, Sister Porderi Sarojas, Brother Larry Bautista, si Ate Cassie, yung anak ko, si Clarissa, nandiyan din, Sister Angie Campoy, Ate Ula, si Abby from Nevesia, si Sister Ridolin Santos Lucero, naku, taga Australia ito si Teacher Judy, ng Batangueña, si Sister Flordelisa de Chavez, si Kuya Bonnie, Sister Hilda Santos, Sister Marisa Nunez, Flor Salamat, si Kuya Manny, Noel de Rosario, at ang ating puting Pastor Walter, Sister Sally Montermoso, at si Sister Ami Torres. Ngayon nga gabi mga kapatid, ito po, pinagpala po tayo sa platform na ito. Sama-sama po tayong nag-aaral, sama-sama po tayong natututo, sama-sama po tayong lumalakas. Ano po? Natunay nga ito ang ating daily bread, our daily manna, ano po, na kung paano ang ating pisikal na katawan ay ating inaalagaan 3 beses, 5 beses ang araw. Ang kapangyarihan naman at ang nutrition na makukuha natin spiritually sa salita ng Diyos, sa bawat titik at salita pa lamang nito ay punong-puno na ng mensahe ng buhay. Kaya po, samahan niyo po kami at tulungan na ibahagi, pagsalu-saluhan ng mensahe na ating natanggap ngayon sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Amen po. Paano po? Sa chapter 6 po ng Hebreo, karugtong po ito na sa huling talata nung sa chapter 5.
yung pagkapaalala sa pagiging bata pa natin, pagiging isang sanggol, ano po. Sako pa rin po ito ng pagiging pagdadala sa atin bilang isang Kristiyano sa maturity, ano po. Nandirito po yung mataas na encouragement o yung naiwan na natin yung panimulang aralin tungkol kay Kristo, ano po. Sa ibang salin nga po sa English, yung elementary teachings, ano po. Kumbaga po sa salitang kalye, nadirinig natin sa mga kabataan ngayon, basic, ano po, basic. Natunay nga na, ni-encourage po na as we, day by day, yung buhay Kristiyano natin, sa araw-araw na pakipagnig natin personal, sa pagdalo natin sa mga big group, Bible study, katulad nito, patuloy nga po na lasapin po natin yun, ano, patuloy na idalangin po natin sa banal na Espiritu na mag-grasp natin, matanggap natin lahat ng mensahe nito. At tayo nga po lumakad. Araw-araw po yung natututunan natin, lalakad natin sa pananampalataya natin. At tunay habang paglakad natin, mapapagod ka, mauuho ka, lapit ka na naman sa source natin. Ano po? Dito nga po, sinabi nga po niyong ginawa pong malinaw dito yung ialis na po natin yung attention natin, iwan na po natin yung kasi po totoo naman po ito. Sa ating po mga bagong mananampalataya, meron po tayo mga katuruan na naaayon po talaga sa atin. Kakayanan pa lamang na kaya nating tunawin, kaya natin tanggapin, ano po. Dito nga po nauna na yung anim na foundation na pinagpares po sa tatlo, ano. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya. Sa verse 2 po ang sabi ay tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay, at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Ano po? At nauna na nga rito pa yung sa verse, tigilan na natin yung muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawaing walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Amen. Sumunod nga po dito ay tungkol sa mga iba't ibang seremonya at paglilinis at pagpapatong ng mga kamay. Pangatlo, tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at ang kapares nga niya ay sa hatol na walang hanggan. Ano po? Kasi po, hindi naman po pundasyon po natin ito. Pundasyon po ng ating pananampalataya bilang isang Kristiyano na malaman po natin ang mga ito. Pero hindi nga raw po in-encourage tayo na mananatili lamang tayo sa ganitong kaaralan, katuruan. Aasamin pa po natin yung lagi natin nadidinig sa ating mga pastoran po, yung paglubog sa salita ng Diyos, sa salita ng Diyos. Yung deep teaching po ba ang tawag na doon, ano? Kaya nga patuloy na kakauhawan natin kung paano po tayo sa physical, nandiyan yung craving natin sa isang putahe na gusto natin nasain yun, matikman, at tunay na nandun pa rin yung pag kami nadinig na kwento na masarap doon. Ano po? Ganun po ang personal po na sa akin na ibinimensahe na patuloy tayong maghangad, magnasa, mag-crave, ano po, na makatanggap ng sustansya sa salita ng Diyos kung ano yung mensahe niya. Brother Bert, baka may gusto kang idagdag. Nais ko lang pong dagdagan sapagkat sabi rito sa verse 4 po, sapagkat paano pang panunumbalikin upang magsisi ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin po ay merong sinasabi po rito na may babala po na ang bawat isa sa atin lang kung tayo tumalikod sa ating pananampalataya ay may babala dito na hindi na pwede si Kristo ipako muli sa cross kung tayo po ay tatalikod at hindi susunod sa kanyang mga turo. Ano po? At tayo susunod sa iba't ibang mga turo. Kaya po binawarningan tayo dito na tayo po ay kinakailangan na magpatuloy sa ating pananampalatayang nasimula na sabi nga ni Apostol Pablo, yung pananampalatayang ito ay tunay at totoo. Ano po? Sapagkat sabi rito sa 7, sapagkat
pinagpala ng Diyos ang lupang pagkatapos ano yan, tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan. So ito po kung yung ating sinasabi po rito na kung yung ating lupa, ibig sabihin yung ating buhay na pagkatapos pagpalain ng Panginoon Diyos na at tayo po ay kinakailangan kung tayo ay nakadama ng ulan, ibig sabihin yung kasaganaan ay ito po ay yung lupa na mataba. Ito po yung ating lupa kung tayo patuloy na nakikinig at tayo patuloy na sumasampalataya sa Diyos na ating sinasambahan. Ano po? At sabi po rito sa subalit, sabi niya, kung ang damo at halamang matitinik ang tumubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon. So ito po yung pinakang mahirap ano po na kapag ang lupang katulad natin ay hindi yung mga butil na pinakikinabangan ng tumubo at ito yung mga damo na matitinik, ibig sabihin ay walang kwentang damo yung tumubo ay ito po yung nakakatakot at ito po yung nakakagulat. Meron pong kaparusahan. Ano ibig sabihin? Darating ang panahon na tayo po ay makakaranas na sumpain ng Panginoon Diyos. Sa halip na pagpapala po yung ating tatanggapin, na sabi rito sa verse 7, sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos makaranas ng ulan, ay tumutubo yung magagandang pinakikinabangang butil. Ano po? So, yun po ang nakita ko rito na sa buhay ng isang Kristiyano ay kinakailangan po na palagi nating isipin na yung pagpapala ng Panginoon Diyos ay matamo natin at ito po ay ating mapakinabangan. Huwag po tayong umasa, huwag po tayong gumaya na kung halimbawa ang sumibol sa ating pag-iisip sa ating sarili ay yung masasamang isipan. Ano po? So yun po ang aking pagkaunawa po. Brother, baka meron kang Pati sila sa bandang baba. Sister May, Johan. Sa akin naman, dadagdag ko lang po. Ang naintindihan ko dito sa salita ng Panginoon sa verse na ito, verse 10. Sabi niya dito, makatarungan ng Diyos, hindi niya lilimutin ang inyong ginawa at ang pag-ibig ng inyong ipinakikita hanggang ngayon, ipinakikita sa paglilingkod ninyo sa inyong mga kapwa Kristiyano. Kaya ito po talaga na talagang sa paglilingkod natin na kahit sabi nga, di ba, may nakakita man o wala, talagang kapag ang puso ng bawat isa sa atin ay nasa Panginoon at sa ating ginagawa ay taos-puso natin gagawin, talaga ang Panginoon talaga ang magbibigay talaga sa atin ng gantimpala. Hindi yung nakakakita, kundi yung mismong ang Diyos mismo ang magbibigay sa atin. Yun lang po ang maidadagdag ko sa salita. At salamat sa salita ng Panginoon at babatiin ko muna po sila Macy Cam, Ayena, Ayenen Maramines at si Sumay? Sumali. Sumali ba ito? sumali. Apo. Binabati po rin namin si Joan Orulfo ng Batangas, Somia Mantilla, ano po, si bati rin po namin si Sister Erlinda Coloma at si Charmaine Joy Arnaiz from Palawan. Ano po? Opo, napakaganda po ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Idugtong ko po sa matapos pong mag-warning ang Panginoon, ano po, na yung sino yung babalik pa sa dating buhay
andun yung paghahalintulad niya sa ang lupa, pinagpala, tapos ang lupang hindi pinagpala na, susunugin, dahil tinubuan nito ng mga hindi kapakipakinabang. Ano po. At pero po napakabuti nga ng habag ng Panginoon sa atin. Ano po. Kasi po sa verse 10, ang ganda po ng sinabi niya makatarungan ng Diyos. Hindi malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal sa inyo. Ipinakita at hanggang ipapakita sa pamagitan ng paglilingkod niya sa inyo. Mga hinirang ng Diyos. Ano po? Hindi niya po yung makakalimutan. Kasi po, lalahanin nga po natin ang sulat na ito para sa mga believers. Ano po? Ito na po yung pananampalatayang may gawa. Ano po? Yung mga ginawa natin, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Ano po? Hindi po niya makakalimutan. Ang paalala lang po niya ay patuloy po tayong magsumikap. Sa bandang huli nga po, sumunod na talata, sabi, huwag maging tamad. Ano po? Pagsamahin ko po yung dalawang salita nito, pagsumikap, huwag maging tamad. Ningas pugon. Yan po yung mentalidad na namana natin sa mga Kastila. Kinakailangan po natin, ang sabi nga po ni Pastor Dong sa turo niya na nakaraan linggo, yung seal, yung init. Ano po? Yung nandoon yung naglalagablab, yung nag-aapoy yung ating pananampalataya, ang ating buhay Kristiyano sa Panginoon. Hindi po ba? Yun yung isa sa tinuro yun sa clay, ano po? Yung Sunday, ano po? Na yung Diyos natin ang magpapalayo, ano po? Kaya ito huwag kayo maging tamad, ito po. Tularan ninyong mga taong dahil sa kanilang pagtitiis, di po ba? At pananalig sa Diyos ay tumatanggap ng mga pinangako niya. Siyempre po, hindi po mawawala yung pananampalataya po. Napakagaling po, ano? Ipinakita po niya matapos na i-cite kung anong posibleng mga mangyayari sa atin. Pero ang pagiging just ng Panginoon, makatarungan niya, tunay nga na muli niyang pinaalala sa atin, hindi niya makakalimutan, at tunay na andun ang pagtuturo niya kung anong dapat maging karakter natin bilang isang mga Kristiyano. Hindi po ba magsumikap, huwag maging tamad, at tunay nga yung pananampalataya natin sa Panginoon Diyos. Dito nga po sa verse 11, ginamit po niya yan, sabi ang title, tiyak ang pangako ng Diyos. Nang mangako ang Diyos kay Abraham, di po ba? Alam naman po natin, kilala natin, nadidinig natin maraming beses sa mga katuruan at aral, si Abraham po ang isa sa pangunahing karakter na tinawag na ama ng pananampalataya. Ano po? Dito pa lang po ipinakita na gayahin po natin at tanawin natin kung paano ang ginawang pangako, mga binitawang salita ni Yahweh kay ang mga Abraham. Ano po? Na kung saan naman sa part naman ni Abraham, Kuya Bert, siya ay yung pag-asang tinanaw niya, matyaga siyang nag-antay. Kaya po, kinalaunan, yung sinabing pangako ng Panginoon, natupad, hindi po ba? Amen. Mula sa isa, nagkaroon ng maraming bansa. Mula sa kanyang lahi, ipinanganak ang ating tagapagligtas, di po ba? Dapat po ang Diyos sa pangako niya. Kung paano nga po, nilinaw niya po ulit dito Pinasok po ulit niya yung pananampalataya po natin. Patuloy po natin, sa Panginoon po nandun ng pag-asa Ang katanungan po mapapasa atin ba yung pagsusumikap na maging matyaga na tanawin yung pag-asa na yun? Na kung saan naman may mga halimbawa na sa atin, sa loob ng pamilya natin, sa loob ng church natin, sa lahat ng nandirito, iba't ibang karanasan ng pag-asa, katagumpayan ang naranasan natin dahil yung pananampalatayang nilagay sa atin ng Panginoon, patuloy niya na pinalalago po. Sa baging ito, kagaya po ito, nagagamit ang ating daily Bible reading upang tumaas ang ating pananampalataya at kung paano natin lalakaran ito. Sa 17 po ang sabi niya, kaya hindi naman pinagtibay ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng pananumpa upang pakita ang kanyang pinangakuan na hindi mababago ang kanyang layunin. Sa English po, parang ibig sabihin nito yung promise at yung oath ng Panginoon, unchangeable. Kung ano po yung pinangako niya noon, kung ano po yung sinabi niya noon, hanggang ngayon po,
mapangyayari po sa buhay natin. Kaya nga po, yung pinagtitiwalaan natin ng Diyos, yung pinagtitiwalaan ni Abraham at ang marami pang man of God ng araw, siya rin pong Diyos natin. Hindi po ba? Paborito po natin sinasabi, ang tao pag nangako, napapako. Ano po? Pero ang Diyos, kailanman hindi niya makakalimutan at hindi mababago ang pangako niya. Yan po ang isa sa katotohanan, kailanman hindi mababago. Kasama po yan sa katotohanan si Diyos. Si Jesus ay namatay, tinubos tayo, hindi mababago. Yung prinsipyo po ng kung ano inihasik mo, siyang aanihin mo, hindi rin mababago po yun. At lalo higit po, ang salita ng Diyos, kung ano yung pinangako niya, kung ano yung sinumpaan niya, hindi mababago po. Yan po yung tatanawin ng ating pag-asa, ng ating pananampalataya. Kuya Bert, baka may talintag ka pa. Amen. Sabi nga po rito sa 19, ang pag-asang ito ang siyang matibay at matatag na angkla ng ating buhay at ito'y umaabot hanggang sa kabila ng tabing ng templo, hanggang sa dakong kabanal-banalan. So ito po ang mga pangako ng Panginoon Diyos na dapat nating panghawakan. Ano po? Sabi nga, di ba sa barko ay yung angkla. Pag sinabing angkla, ito ay yung pag inilagay inihulog na yung angkla, ibig sabihin ay ito ay matatag. Ibig sabihin ay kahit malakas ang agos, yung barko ay hindi basta-basta madadala. So dito po ay inihalin tulad na ang Panginoong Diyos, kung ang Panginoong Diyos ang angkla ng ating buhay, tayo po ay talagang matibay at matatag na makakaasa sa kanyang mga pangako. Katulad po ni Amang Abraham, siya po ay nagtiwala sa Diyos at nakita po naman natin ang kinahinatnan ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon Diyos. Hindi po nawala ng saysay ang kanyang pagtitiwala sapagkat hanggang ngayon po tayo po ay nakararanas ng pagpapala mula sa atin pong ninunong si Amang Abraham. Ano po? At katulad po ng sinasabi sa 20, si Jesus ay naunang pumasok doon alang-alang sa atin at naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. So lalong-lalo na po na tayo ay makakatiyak sapagkat meron na po tayong pinakadakilang pari na unang pumasok sa templo na doon po ay templo na hindi ginawa ng tao, kundi ang Panginoon Diyos po ang gumawa. Ano po? Kaya lalong matibay ang ating pag-asa. Sabi nga doon sa una ay ang Diyos ay angkla ng ating buhay. Ngayon po lalong tumibay ang ating pag-asa sapagkat ang Panginoon Diyos po ang naging pinakang pangunahing pari na hindi po dito sa lupa kundi sa mismo sa kaharian ng Panginoong Diyos. Ano po? At yun po, tayo po ay sige po, bati po ulit tayo. May mga pumasok po, si Sister Christina, si Sister Tita Isnar, kumusta po? Si Pastor Roel, si Brother Joseph, Amen. kalapatid. At sino pa? Pastor Alay, Tita Shani, si Kyra, at si Apo. Ate Cathy Uy. Apo. Gusto ko lang po dagdagan yung sinabi ni Brother Bert. Ano po? Ang ganda po kasi yung ilustrasyon ng angkla. Alam niyo po yung angkla, hindi naman siya basta angkla lang eh. Mabigat. Opo. Meron po siyang si Captain Bonnie, alam po yan. magbabarko. Meron po siyang mga tanikala po. Ano po? Chain. Mga tanikala na tumitimbang po ito ng hindi lang 1 kilo kundi tonelada po ito. Paghulog po nito talagang ang tamaan nito pwedeng may kalalagyan na masasaktan. Mahaba po ito. Kaya ma-imagine po natin yung angkla po nito lulubog sa kailaliman ng barko. Ano po? Tatama po ito sa isang matigas na bagay ito. Na siya pong magbibigay naman ng katatagan sa barko para po yung barko steady po siya. No? Maaring inabot sila ng pagkasira sa gitna ng laot, sa kabila ng nasa kalagitnaan sila na pwede silang hampasin ng malalaking alon.
steady po sila gawa po ng angkla ng mahal. Ano po? Gayon po, i-describe ang ating Panginoong Jesus bilang punong pare, ano po. Siya po raw ang, ano sabi ko yung kanina, hanggang sa dakong kabanal-banalan, ano po, yung kortina. Nangyayari po ito eh. Tama po ako ng ating mga pastor. Nung po siya ipinako sa krus, di po ba? Nabiyak po, nahati yung kortina, magmula sa itaas hanggang sa ibaba. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Jesus. Ito po yung isang matibay na katibayan, yung nagdi-divide na kautusan na natanggap ni Moses. At yung grasya naman na sumakop sa kautusan na yon dahil walang makatupad. Kaya po nakakatiyak po tayo sa ginawa ng Panginoong Jesus. Yun po yung sandigan ng Kristiyanong pananampalataya na si Jesus po. Nagpako sa krus at nabuhay siya. Kaya nga po sabi po sa maalala po natin noong nakaraang pag-aaral sa chapter 4, sa huling talata po, ang sabi po, Gab, pakibasa mo yung chapter 4 verse, yung huling talata. Sabi sa 6 Chapter 4 verse, yung huli. Dulong talata niya. 16. Kaya huwag tayong magkatubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos upang makamtan natin ang habag at pagpapala na tutulong sa atin sa panahon ng ating pangangailangan. Amen. Kasi nga po sa naunang talata, ano po, nakukuno po ang Panginoon Jesus ang ating pinakapunong pari. Kaya sabi, let us come boldly to the throne of God. Wala na pong agam-agam. Sapagkat po makikita natin yung ginawa niya, yung tinrabaho niya. Na before po, papalit-palit yung pare. Sana yung mga pare din ngayon, papalit-palit. Kasi po, nung araw, nandun pa lang po sila sa entrance kapag ka po may karunihan ng pare, titimbong na yan, po. At ihilahin na lang sila ng lubid. Pero po, ang Panginoong Jesus, sa kalinisan meron siya, sa kabanalan meron siya, pinagtagumpayan po niya, Kaya nga po, napasok na, po. Kaya siya naman tinatawagan natin sa ating panalangin, siyang ating tinatawagan. At ganoon na lang ka-proud ang Ama ng Diyos, hindi po. Ganoon ka-please sa Kanya, na idiniklara din niya, hindi lang basta naging paring sumulpot si Jesus, kundi diniklara niya na itong aking anak, di po ba? Siya yung pare. Kasi po, hindi naman po susuwayin ng Panginoon yung kung ano yung kalakaran, paano maging pare, ang lahi ng Levi. Po. Para po sa atin ngayon, sa panahon natin, hindi naman po pwede yung mga senador, congressman na magpatupad ng ganitong batas kung walang pagtatama o pag-amyenda, po. Mismo ang Panginoon Diyos na lumikha ng lahat, alam po niya yung tamang proseso, po. Po. Gayon po ang wisdom ng ating Panginoon. Para po sa atin, po, tunay nga po na purihin ng Panginoon. Sa chapter 7 po, ang sinasabi nga po ay inalhin tulad siya kay Melchizedek, po. Hari ng Salem, hari ng kataas-taasan Diyos. Kung babasahin nga po natin si Melchizedek, ay hindi rin galing sa lahi ng Levita Na ang kauna-unang punong pari ay si Aaron, po. Po. At makikita nga po natin sa kabila ng ganon, nandun yung pagkilala ni Abraham, po. Nakita niyo po, nandun yung pag-acknowledge ni Abraham, pagdala niya ng 10% ng kanilang nakuha mula sa mga tinalo nilang kaharian. Tunay nga po na kakaiba po, yung pwedeng ilagay ng Panginoon. Kung sino yung pwede niyang gamitin, po. Hindi po natin maaaring yung isa po sa inyo diyan, yung isa po sa amin dito, kahit na kami nanggaling sa ibang kalalagayan, pwede pong gamitin ng Panginoon kahit sa pinakamataas na gamit, po. May kanya-kanyang gamit po tayo, pero ibig pong sabihin, salamat po sa grasya ng Panginoon. Salamat po. Kuya Bert,
Nais ko lang pong dagdagan yung kay Brother Sal, ano po. Ah, Bigyan po natin ng daan itong si Melchizedek, ano po. Bakit ba ito si Melchizedek ay napakahalaga? Sabi po rito, kung babasahin natin, ang Melchizedek na ito ay hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Wow! Siya pala ay hari din, ano po? At siya ay pari pa ng kataas-taasang Diyos. So, ibig sabihin, pag sinabing kataas-taasang Diyos, ay iisipin ng mga Kristiyano, talagang ito yung Diyos na dakila, na ito ay yung Diyos na ating sinasamba, ano po? Sapagkat itong Diyos, nitong si Melchizedek, ay talaga namang yung Diyos ng kataas-taasan. At kung dito po, sabi pa rito, ang hari na ito ay, ang ibig pong sabihin ng Melchizedek ay hari ng katuwiran. So siya po pala ay hari ng katuwiran, ano po? At dahil siya ay hari din ng Salem, ibig sabihin siya ay hari din ng kapayapaan. So kung titignan po natin itong dalawang katangian ni Melchizedek, ano po? Ito po ay hindi nalalayo sa katangian din ng ating Panginoong Jesucristo. Ano po? At dito po sa ating pagpapatuloy, sabi rito, walang nabanggit tungkol sa kaniyang ama at ina o sa angkang pinagmulan niya. Hindi rin natala ang kaniyang kapanganakan o kamatayan. Tulad ng anak ng Diyos, siya ay pari magpakailanman. So kung titignan natin po yung mga kasaysayan ni Melchizedek, ano po, ay wala siyang pinagmulaang magulang, ano po. Walang ama at ina na pinagmulan. Ibig sabihin ay ang Diyos mismo talaga ang naglagay sa kanya. O sa angkang pinagmulan, wala rin siyang mga kilalang angkan na pinagmulan. Hindi katulad ng mga Levita na meron silang mga angkan, ano po, na ang mga Levita ay talaga namang nagmula sa angkan ni Aaron, di ba po ba? Ito po, si Melchizedek po ay walang pinagmulang ama at ina at wala talagang na makikilalang mga kamag-anakan nitong si Melchizedek. At sabi po rito sa 14, tingnan ninyo kung gaano kadakila si Melchizedek at pinagkaloob sa kanya ni Amang Abraham na ating ninuno ang ikasampung bahagi ng nasamsam niya mula sa labanan. So kung titingnan po natin, talagang napakahalaga o talagang makapangyarihan din itong si Melchizedek sapagkat itong ating Amang Abraham ay sa kanya unang nagbigay ng ikasampung bahagi ng kanyang lahat na sinamsam. Ibig sabihin ay kinilala niya, inacknowledge niya na itong si Melchizedek ang karapat-dapat na tumanggap ng kanyang ikasampung bahagi. Ano po? Ikaw, brother, baka meron ka pang nais ilagdag? Yun, sa akin naman ay sabi niya dito sa 7, hindi mapag-alinlangan na ang nagpapala ay higit na dakila kaysa pinagpapala. Ay talagang yung tawag ko dito, yung pagsunod ni Haring, talagang makikita po natin dito kung papaano niya kanyang yun po ba yung tawag ko nito, pagsunod, I mean yung kapag halimbawa paggalang, yung paggalang sa inilagay ng Panginoon sa kalagitnaan nila dahil siya ay nandun ang paggalang na kahit tali na siya, naggalang pa din siya doon sa binigay ng Panginoon na isang pare sa kanila. Yun lang. Po. Basahin ko po yung sa 22, ano po. Dahil sa pagkakaibang ito, si Jesus ay siyang katiyakan ng mas mabuting tipan. Tipan, sumpa, agreement, ano po. Tunay nga po na
bahagi po tayo, under po tayo sa bagong tipan na ito. Ano nga ba? Kung saan nga po alam natin lahat, walang nakatupad doon sa ibinigay kay Moses. Ano po? At maging yung mga pari na ginagamit doon, nauubos din ang pari. Pero ang ginawa ni Jesus, minsanan lamang, hanggang sa magiging kaanak-anak, susundin ni Jesus, dinobert po niya. Kaya ganun po yung no? Yung kasiguraduhan yung sa kasunod na verse po, sabi, bukod dito, kailangan noon ng maraming pari. Dahil namamatay sila at hindi nakakapagpatuloy sa panunungkulan. Ano po? May kurap din po kasing pari noon eh. Opo. Kaya po siguro kung ito applicable ngayon, baka po walang CBCP na mabubuo. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya't walang katapusan ng kanyang pagkapari. Hindi po ba? Yung kasiguraduhan na tinatawagan natin, nandun po sa kanang luklukan ng Amang Diyos. Hindi po ba? Purihin po ko. Dahil dito, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos. Hindi po ba napakaganda? Lubusan po. Hindi lang basta tiyak, ano po, lubos. Lubos po. Nandun po talaga ang kasiguraduhan na tayo makakapiling niya. Sapagkat siya nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa atin, sa kanila, hindi po ba? Siya nagmimigit sa atin. Sa makatuwid, si Jesus kung gano'n ang pinakapunong pari nakakatugon sa ating pangangailangan. Hindi po ba? Amen. Yung tinatawagan po natin, di po ba? Pangalan ni Jesus. Hanggang sa matapos ang panalangin natin. Hindi lang po yung ginawa niya sa krus. Hindi lang po yung bumangon siya. Kundi po hanggang po sa kalangit sa taas-taasan, sa piling ng mga hari. Nandun siya para sa atin. Hindi lang basta baker, ano po, Diyos po. Diyos po. Kaya nakakatiyak ang bawat isang nandirito. Kasama namin tatlo, siya po. Masigla, nag-uumapaw ang yung mga nag-aawit ang anghel, nakikita niya na yung pagpupuri natin, pagkilala natin na may isang punong saserdote sa Panginoong Jesus na anak ng Amang Diyos, ano po, na tunay nga na ganun po kalawak ang grasya. Salamat po, Panginoon, salamat. Kaya po sabi, hindi siya katulad ng ibang mga pinakapunong pari sa verse 27 po. Na kailangan pang mag-alay ng mga handog araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsan lamang naghandog si Jesus at ito'y magpakilanman ng handog niya ang kanyang sarili. Totoo po yun. Sa Old Testament po, kapag ka po hindi naging malinis po, unclean po yung pare. Nasa tarangkahan pa lang po siya ng templo ng Diyos, ay titimbong na po siya. Mismo po, kahit po yung mga kasuotan ng pare ay may mga purpose po. Kaya po yan may bell. Kung sakaling tumimbang siya, alam na po ng mga assistant niyang pare na may kinalagyan na yung pare. Kaya yung lubid po, dun sa lubid na lamang siya atakin. Sapagkat ang kapangyarihan ng kabanalan ng Panginoon ay hindi matatagalan po. Hindi kakayanin po ang lakas po ng kanyang divine power po. Kaya po through lubid, ihilahin po. Pero po ang tinrabaho ng Panginoong Jesus, ano po? Minsan lang po. Wala na pong uulit, wala pong makakagawa. Hanggang sa panghinaharap sa darating pong henerasyon. Kaya po sabi, may mga kahinaan ng mga pinakapunong pari na pinili ayon sa kautusan. Ngunit ang dakilang pinakamarunong ng pari na pinili ayon sa panunumpa ay ang anak na ginawang ganap magpakailanman. Hindi po ba? Ang Amang Diyos po kasi ang nagsabi na nga po. Hindi po ba? Sa kanya na po mismo ang pagtatama po. Kasi
saan po kaya tayo pupulutin kung sakop pa rin po tayo ng dating tipan? Ano po? Wala nga pong nakasunod, di ba, sa Panginoong Jesus. Tunay nga po na makita rin po natin si Jesus po malinis. Kailangan po pala, ang mag-aalay malinis din. Yes. Kaya walang tumatagal. Alam niyo po, yung po yung tanawin natin, yung sa araw-araw ng pamumuhay natin bilang Kristiyano, nagkakasala po tayo. Pero lagi po nating alalahanin, nilinis na po tayo ng Panginoon. Ginawa na niya tayo makatwiran. It is the devil, the spirit of the devil that who is injecting in our mind that tayo hawak-hawak pa rin na patuloy na nangungusap, ano po. Pero tayo nga, ginawang bagong nilalang na gawa po ng grasya at habag ng Panginoon. Amen. Minsanan lang po. Minsanan lang po. Pero nga po, yung minsanan lang po na yun, patuloy pa rin po siyang nagmi-mediate sa atin. Patuloy na gumagabay. Patuloy na gumagabay. Patuloy na bumubulong. Papala. Bumubulong sa Panginoon, sa Diyos Ama na. Yan ang aking mga pinili, yan ang aking mga anak. Sila Ama. Sila Ama. Kaya po, napakasarap pong madinig ang Panginoong Jesus. Pagkatapos niyang mamatay, tubusin tayo, hindi natapos ang gawain. Magpawalang hanggan ang kanyang pagmamahal sa atin. At mismo hindi naman siya nag-appoint na akong pare, kundi ang amang Diyos niya na at nilakipan ito ng tamang kaparaanan ng kanyang mga salita. Sinelyohan ito ng amang Diyos sa pagtatalaga sa kanya bilang punong saserdote. Amen. Amen. Nagbabatiin pa ba tayo bago tayo mag-pray? Ilang minuto pa ba meron tayo? Sige. Sige po, manalangin po tayo. Lord, salamat. O Banal na Espiritu, salamat po. Salamat sa buhay ni Gabi, ni Kuya Bert, at sa lahat ng mga kapatirang kasama namin ngayon, Panginoon. Yes, Lord. Lord, salamat. Ngayon namin higit na naunawa ang Panginoon. Yung sa dating buhay namin, yung seremonyang dinadaanan namin under sa nakaputing pari, Panginoon. Na tunay na bago kami makalapit sa iyo, na makonfess yun, na kinakain. Salamat po, Panginoon, sa kaliwanagan ngayon na natanggap namin. Yes, Lord. At sa pagpaalala po, Panginoon, na dati nang nakadinig ng mga salita na ikaw nga po ang naglinis sa amin minsanan, Panginoon. At hindi natapos ang iyong ginawa, kundi sa pagpupo mo sa kanan luklukan ng Amang Diyos. Nandirian ka para sa amin. Na kami po, malakaran po namin ang sinasabi mo sa iyong salita. Na maging matapang kami sa paglapit sa iyo. Nang ipagtitiwala na ikaw na nasa kanan luklukan ng Diyos, ang aming tagapamagitan. You are championing for us. Salamat po, Panginoon. Salamat. At tunay nga po, Panginoon, nasain namin, kauhawan namin, Panginoon, na umupo, makinig sa aming mga pastor. Basahin po ang iyong salita, ang aral at pangaral patuloy. At higit sa lahat, ang malakaran ito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Tunay nga po ang hiling po namin, ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na nagpapaalala, natuturo at tumutulong sa amin. Na maunawaan po namin ang aming mga natatanggap na salita, ang aming mga personal na binabasa. At tunay nga po, Lord, yung mensahe nito, Panginoon, may pamuhay at may pabahagi namin sa aming pamilya, lalo higit po, Panginoon, ito ang magdala sa amin sa isang testimonya, isang patotoo na buhay, Panginoon, para sa mga kapwa namin wala pa sa Panginoon, salamat. Magkakasama po kami, umihiling
Maaaring ang ilan sa mga kapatiran namin na nanonood, maging kami, Panginoon. May mga dalahin, may mga pangangailangan, may mga problema sa loob ng pamilya, sa relasyon ng mag-asawa, ng magkakapatid, magulang sa anak, sa mga hinaharap sa trabaho, kung paano gagawin ang trabaho namin, may kahirapan siyang gawin, kung paano po sasubmit ang mga deadlines nila, Panginoon, kung paano sila ma-recognize yung mga performance nila, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ikaw po ang magbigay ng katyagaan, patuloy na kaalaman po, Panginoon, na gawin ang lahat ng bagay. Bayaan niyo po, Panginoon, sa pagkapasimula ng araw na ito, Panginoon, sa natanggap namin, sa nadinig pa lang namin, sa pagkabasa pa lamang ng iyong salita, at sa mga personal na revelasyon na natanggap po ninyo, patuloy itong salamin, Panginoon. Patuloy po namin sa paghakbang namin, Panginoon. Ito ang maggabay sa amin, mga paa, sa aming mga dadaanan. Makita nawa po ito, Panginoon, sa aming buhay po, Panginoon. At sa aming mga kapatiran, maging kalakasan po, Panginoon. Panginoon, sa muli, maraming salamat po. Salamat po, patuloy na turuan niyo kami sama-samang mag-aral, sama-samang magpalakasan, sama-samang lumago, Panginoon. Sa presensya mo po, Panginoon. Biyaya, pagkapala, at ang mayamang mong grasya po, Panginoon, ang sumakop sa bawat isa, kasama na ang kanilang pamilya, Panginoon, sa araw na ito. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, nilalahati sa matamis na pangalan mo, Jesus, na aming punong saserdote. Amen. 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 Salamat po. Thank you. Bye-bye. Magandang umaga sa ating lahat at sa inyong mga gagawin. Salamat. Amen.